ko alam kung alam nyo yung mga susunod na mga topic. Bakit to? Oh, ayan oh, nauna nyong ikomento. Ito lumang balita, pero ito yung ayaw ko. Dahil sila magkakaibigan, majority, magkakasama, ganito, ganyan, binaliwala yung naging desisyon ng ombudsman. Dahil majority Senado magkakaibigan magkakabasketball, etc., etc. Panoorin nyo ho mga kababayan, dahil ako ngayon ko lang nakita ito, no? Hindi ipatupad ang order. Alam nyo ba kung ano pagkakasunod-sunod ng topic natin? Kasi parang alam ninyo si Joel is Lord, nakapending din ang Sandigan Bayan 2016. Si Bac pala to dati, from the ombudsman. Ano? Panoorin, pakinggan natin lahat. Si ngayon, Senador Joel Villanueva, kinasuhan po siya ng ombudsman dahil sa anomalya. Bumabalik itong mga ito, itong mga balita na ito sa kanila, mga bossing. Akala ko pa naman, yung ini-issue ni Bryce Hernandez kay Villanueva, first time ni first time sa history yan ni Villanueva. Yung pala meron na 2016 pa, dati pa. No, baka kasi, kaya isinama ko ito mga kababayan dito sa ating topic. Baka kasi yung ibang mga kababayan natin hindi pa ho napapanood ito. Hindi pa nakikita ito. Sige, game. Si ngayon, Senador Joel Villanueva, kinasuhan po siya ng ombudsman dahil sa anomalya sa 10 million pesos na pork barrel funds nung siya pa ay party list congressman ng SIBAC. Nung nasa SIBAC pa siya, nung congressman pa siya, yun, kinasuhan. Sabi dito, Ombudsman Conchita Capto Morales has ordered the dismissal, SIBAC, from service of Senator Joel Villanueva after finding him guilty of grave misconduct. Grabe, tuloy. Taong 2008. 2008 pa to. Kaya po ng ibang kaso ng pork barrel, napag-alaman po ng ombudsman na ang pork barrel niya ay napunta lamang sa mga ghost projects. Aray ko po, dati pa. Ayan ombudsman. Sabi, napag-alaman ng ombudsman na yung kanyang pork barrel ay napunta lang daw sa mga ghost project. Kaya si Bac dismissed from the ombudsman. Beroin nyo, 2008. Kung may mga ganyan ng issue. Ngayon, 2025, may nai-issue pa din at may nilalabas si Bryce Hernandez. Saba na ng panahon na yun. Sabi ni Banji Santiago, guilty lang pala Ang mga projects di umano, mga agribusinesses sa Compostela Valley kung saan mga ghost beneficiaries daw ang umano'y nakinabang. Naku po. Pero mo, akala natin ngayon lang, ngayon lang tayo, 2025 lang. Ghost project, ghost project. Yung pala meron na. 2008 pa. Existing na pala yung mga ganyan. November 2016, dinismiss ng ombudsman si Villanueva sa serbisyo sa salang grave misconduct. Dinismiss ng ombudsman. Napakinggan nyo, di ba mga boss? Dinismiss ng ombudsman sa salang grave misconduct. Ito pong si Joel, si Boss Joel, mga kababayan. Dismiss ng ombudsman, Pero, hindi daw nangyari. Hindi parang pagkakaintindi ko, binaliwala yung ombudsman. Serious dishonesty at conduct prejudicial to the service. May ganyan po kasing administrative na kapangyarihan ang ombudsman. May ganong kapangyarihan ang ombudsman. Ibig sabihin, pwede. Di ba? Lamang nagkasundo ang mga senador na hindi. Yung sinasabi natin, yung nag-comment kanina, tama. Itong mga majority. Kawawa ang taong bayan dyan. Ibalik natin yung impeachment. Di ba? Sigaw ng mamamayang Pilipino, sundin ang nakasulat, ang nakatala, doon mismo sa konstitusyon ng Pilipinas. Sundin yung pag 1/3 na ng mga congressman ang nakalagda, nakapirma,
gawin na yung impeachment trial. Pero majority daw po ang nagsabi sa Senado na i-archive na lang daw po, kaya napunta sa archive. Yung mga remand na ginawa, majority din po yung mga ganon. Tayo, naiiwan tayo mga boss eh. Tayong bayang Pilipinas, naiiwan po tayo. Biruin mo, napakalalaking mga school na, yung mga law professor na ang nagsasabi, ituloy, forthwith. Yung iba, nagpatatak pa, forthwith. Yung iba, nagpatatak, dumugo ang wit po. Diba? Forthwith. Yung mga law professor, yung mga dean, nagsalita. Kailangan mangyari yan. Eh kaso po, tingin ko, sa kapangyarihan ng majority, wala. Tablado yung forthwith ninyong mamamayang Pilipino. Dito naman din, nangyari na din ho, mga kababayan, dahil daw po, ang sinasabi dito sa balita, sa kapangyarihan ng Senado, honesty at conduct prejudicial to the service. May ganyan po kasing administrative na kapangyarihan ang ombudsman. Yun lamang, nagkasundo ang mga senador na nagkasundo ang mga senador. hindi ipatupad ang order ng ombudsman. Bakit naman? May kapangyarihan na ganun. Panigurado ako, inimbestigahan, siniyasat, inalam lahat yan. Eh bakit binaliwala? Di ba? Ayon kasi sa Senado, walang kapangyarihan ng ombudsman na parusahan ng mga miyembro ng Kongreso at Senado sa ilalim po ng Ombudsman Act. Paano naman yung pag-iimbestiga nila at nakita nila, nalaman nila na talagang may pagkukulang o talagang mayroong korupsyon na nangyari? Paano naman yun? Ay, dahil walang kapangyarihan. Yung ombudsman walang kapangyarihan na parusahan ang isang congressman. O wala na, baliwala na yun. Paano naman po yun? Yung pag-iimbestiga, yung pag-aalam, yung pag-aaral nila, tapos napagtanto nila na talagang may corruption na nangyari. Paano naman yun? Yun ho ang kawawa. No? Yun po ang dahilan, mga dahilan kung bakit nakakawawa tayong mga Pilipino, mga bossing. Lagi po silang, o karamihan sa kanila, may mga, ang nagiging nagiging takasan nila, yung mga loophole po. Impeachment. Di ba? Ano po ba? May nakapag-ano na po ba? May nakapagsabi na po ba na ito ang dahilan kung bakit hindi itutuloy yung impeachment? Ito yung mga depensa namin kung bakit hindi itutuloy yung impeachment. Hindi ho. Hindi naman po natulog yung impeachment o hindi naman po na-archive yung impeachment, mga kababayan, dahil merong isang tao o dahil doon sa 16 lawyer na ipagtanggol nila. Hindi ho. Dahil ang sinabi nila, dumali sila doon sa bawal daw ang multiple impeachment sa loob ng isang taon. Kaya yun ang sinasabi nilang dismiss. Takas, laya na naman. Di ba? Lusot na naman ho. Doon kawawa ang mamamayang Pilipino. Na sana ho ay nakikita, nalalaman natin, no? Nalalantad na yung mga magnanakaw sa gobyerno, pero dahil po sa mga loopholes na kanilang laging tinatakbuhan, ayan, patuloy pa din ho sila. Dahil po doon sa pagkakaibigan, yung mga majority, bilangan tayo, ganito, ganyan. Ilan na tayo, magkakabilangan. Ilan tayong hindi o kontra sa impeachment. Kaya nga ho nagkaroon ng issue si Escudero diyan eh. Sa kagustuhan niya na manatili sa pagiging Senate President, kailangan niya na i-serve yung kagustuhan ng mga Duterte block para majority pa din yung boboto sa kanya para maging Senate President. Sino-sino kaya mga senador na nag-usap na yan? Kasalanan din nila. Kaya baha ang Bulacan, sabi ni Boss Tato. Kung tapat lang ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, siguro mas mayaman tayo sa Singapore at South Korea. Correct ho, totoo ho. Yung Singapore ho, ganung katiting lang ho yun, mga bossing. No, kaliit nun kaysa sa bansang Pilipinas ho. Kung lahat ng project, imagine na lang ho natin sa isang sa isang lungsod. Baka mali ako ng bilang o mali ng numerong narinig. Sa isang lungsod, 40 mahigit ang mga ghost project. Biruin nyo na lang ho yun, mga kababayan. Kung lahat ng proyekto, isang lungsod, ilan po ang lungsod sa buong Pilipinas?
Kung lahat po ng proyekto na yon gumana, ginawa ng maayos, ay nako, sabi ko sa inyo, baka lagpas pa ho tayo sa Singapore, mga kababayan. Maling-mali kasi desisyon ni Quezon, sabi ni Tina B. Act of 1989. Ang Kongreso lamang daw po ang may karapatan at kapangyarihan na parusahan ang mga miyembro nito. Di ba? Yung majority, ganito kami, ganito, ganyan, majority. O sino? O sige nga, since tapos na tong topic na to, ewan ko kung mahuhulaan nyo yung susunod nating topic. Sige nga, sige nga. Hulaan nyo nga kung ano susunod nating topic. Magagaling kayo, nakadalawa na kayo eh. O, people power kay Ferdinand Edralin Marcos naging dahilan kaya ganti tayo ngayon. Tama, si Fem. Oh.